Good afternoon po sa ating lahat o magandang gabi sa ating lahat kung saan man po kayong dako nandoon. So ayun no, ako po si Kuya Kevin, ang naatasan po ngayong gabi sa ating prayer and fasting for the nation. Yun no, ang topic po natin this month is how God proved to me that He is really exists. So bago po yun, bago po natin umpisahan, bago ko po i-share ang experience, tayo po ay mag-pray. Thank the Lord for this evening, Lord, na kayo po muli ay binigyan ako ng pagkakataon upang makapag-share ng aking experience patungkol sa inyo at makapagsalita ngayong gabi at makita ng iba na sila din ay ma-inspire sa mga ginawa niyo sa buhay ko. Lord, kayo po magtago sa akin, sa inyong likuran na kayo po ang makita at hindi po ako at maraming pong tao din ang ma-bless through your word this afternoon. Sir, pray O Lord, in His mighty name, Amen. So paano nga ba na-prove ni Lord sa akin na siya talaga ay nag-i-exist? So bago po ako naging Christian, may isa po akong lola na batikan talaga sa Catholicism. Siya ay taong simbahan. So siya po ay taga-pray and di ko alam tawag dun eh. So siya po ang tinatawag parati pag merong padasal, may gagawin sa simbahan. Basta parang member siya ng ng Catholic group na lagi na so alam ko lang noon na may nag-i-exist na na Lord. Pero wala pa po akong impersonal encounter that time sa kanya. Pero when the things come po nung napunta kami dito sa Manila at naging high school ako, dun po sa akin nag-umpisa yung eagerness na hanapin kung si Lord talaga ay nag-exist or siya ba talaga ay totoo. So sa kakahanap ko po kung siya ba talaga ay totoo. So sa akin sa personal na buhay ko po is nagpalipat-lipat po ako ng religion. So napunta po ako sa Saksi ni Jehovah, sa INC at sa sa Catholic. At muntik na rin po ako maging maging sakristan. So before that, at yung nagkaroon po ako ng personal encounter sa kanya when yung sister ko before ay nagkaroon po ng isang manliligaw na Kristiyano. Then ini-invite niyo yung ate ko sa isang youth night. So si ate ay sumama at ako ay nadala niya doon. At doon ko na-experience si Lord o nag-umpisang ma-experience si Lord sa buhay ko. So tumanggap po ako ng gabi na yon pagka-uwi. At simula noon ay pabalik-balik ako dun sa church kasi na-experience ko yung love ng Lord doon sa church na yon, which is ito ay Baptist Church. So yun po nung ito ay naramdaman ko sa maraming aspeto ng aking buhay na paano pinakita ng Lord sa akin na nag-i-exist siya. So ito siguro po sa example na lang nung feeling ko ay lunod na ako sa doctrine sa Baptist. So I prayed that time na Lord, gusto kong ma-experience yung na-experience ng 12 disciples mo before, yung sign in wonders. So simula po doon, ako napunta sa ibang denomination naman after nun, pero hindi po ako nag-backslide before that. So hindi po siya totally backslide, kundi parang hindi na ako lumalago sa Baptist that time dahil puro pag-aaral ng doktrina ang nangyayari at hindi ko na nararamdaman si Lord or yung paglago doon. So nagkaroon ako ng personal encounter sa Lord noon sa Baptist na siya ay nung tinanggap ko siya bilang Panginoon sa tagapagligtas ay nabago din yung estado ng buhay namin. So from topic po kasi may negosyo before. Si mama ay may tawag dito resto bar before. So yun po simula po na naging Christian ako, lahat po yun nawala. So nagkaroon po siya ng resto bar, pero unti-unti po yung inalis ng Lord hanggang sa ayaw na ni mama
mag-business sa ganoong bagay. So yun no, paano nga ba na siya nag-exist at napatunayan niya sa akin na buhay siya or meron talagang Lord sa buhay namin. Kasi kahit inalis yun ng Lord sa buhay namin, yung mga negosyo na yun, na hindi naman maganda talaga. Dahil kung ano-ano na pa, dahil nga nagiinom yung mga tao doon at kung ano-ano, minsan may pamilyang nasisira. So yun no, sa negosyo niya. So yun yung naging pinakita sa akin ng Lord na siya ay totoo at inayos niya yung pamumuhay namin. So ayun no, na kami ay nakakain pa rin. Bagamat hindi na sobrang maalwan tulad ng dati, ay okay pa rin ang pamumuhay namin sa matuwid na pamumuhay. At pinapakain na kami sa matuwid na pamumuhay. Simula na naging Kristiyano. Although yung mga businesses na yon nga, kung ikukumpara ng mga kamag-anak namin before, ay bakit iniwan ni Mama ay marami nga daw kita doon. Ay para sa amin, nung nagkaroon kami ng encounter sa Lord, ay much better na tulad nga ngayon no, hindi na nagtatrabaho si Mama, ay at hindi na rin siya nagninegosyo. So much better na kumakain kami na malinis yung kinakain namin. So isa po yun para sa akin na napatunayan ni Lord na buhay siya dahil binago niya yung estado ng buhay namin from sa negosyo na hindi maganda yung so yun no. Then yun nga, tulad na i-share ko kanina, gusto kong yung isa din sa pinaka-encounter ko is si Holy Spirit mismo ay na-encounter ko sa buhay ko na siya ay yun nga, pinag-pray ko na gusto kong ma-experience yung sign and wonders tulad ng mga disciples. At nung kasagsagan ko po sa ministry ay nakakita po ako ng as in sign and wonders na tumutubo yung mga paa, instant na gumagaling, yung mga tao, yung sa sarili kong mata na nakikita ko minsan, pinagpe-pray ko before na kahit ako mismo na-amaze na paano nangyari yon na after kong ipag-pray yung tao na yon ay gumaling. So, ayun no, na pinakita ng Lord na siya, na ginamit niya rin ako for the other people at magpasa hanggang ngayon. Patuloy akong ina-amaze ng Lord sa mga bagay na pinapa-experience niya sa akin na siya talaga ay nag-i-exist. Na yun nga, di ba, may experience ako before na yung tao ay totally putol talaga yung paa. Then nagkaroon ng limbs, so tumubo siya. So yun no, na as in yung imposible sa regular sa sekular na mundo ay pinapakita ng Lord sa akin before na yung imposibleng bagay na yun ay normal lang sa kanya. So yun no, sa life testimony ko is punong-puno na pinapakita ng Lord sa problems and sa supernatural situations ay pinapakita ng Lord na siya talaga ay nag-i-exist. So, example na lang po, nung college ay pinapili kami ng yung professor kung ministry ba or final exam. So, pag wala kang final exam, hindi ka makagraduate. So, kasi 40% ng grade mo ay magagaling doon. So, yun no, ay pinakita din ng Lord talaga na siya ay nag-exist. Pinili po namin yung ministry kasi may that time is may team building sa Cavite. At mas pinili namin yung team building. Pero hindi ko po sinasabi na gayahin niyo po ako sa mga kabataan ngayon. Yung sitwasyon po kasi na yun, mas pinili namin yung ministry dahil yun yung mas need that time. So after po noon is pinakita ng Lord, nagkaroon ng revival sa Cavite. Then pagbalik namin sa school, kami ay nagulat is kami ay sa top ng IT department before. Then pagbalik namin, tinatanong pa kami ng aming professor, ng aming head sa IT department kung kami ba ay mag-i-exam na dahil sapat naman yung grade namin to graduate that time. So ayun no, kaming tatlo noon ng best friend ko ay napag-decide na namin na hindi na kami mag-exam. So gayon no, pinakita ng Lord sa situation na yun na siya ay nag-exist. Mas lalo na pag ginagawa mo yung bagay na para sa kanya, gagawin niya rin yung mga bagay na para sa iyo. So yun no, hindi pwede kasi na
na pag may ginagawa ka para sa Lord, magiging magiging hindi pumapayag si Lord na na wala rin siyang gagawin para sa iyo. Na kasi Lord nga siya eh. Kung may ginagawa para sa kingdom niya, hindi pwedeng mataasan mo yung Lord. So may gagawin din siya para sa iyo to bless you na dahil yung ginagawa mo ay para sa kanya. So sineset aside mo yung pang sarili mo. And tapos in the end of the day, si Lord, without knowing, may ginagawa pala siya para sa iyo. So ayun po ang aking ma-share today, na si Lord ay lagi sa buhay natin. Minsan man ay hindi natin napapansin, is siya talaga at pinoprove niya sa atin araw-araw na siya ay nag-exist. Doon pa lang kapatid, sa pagising mo sa umaga na ikaw ay may panibagong extension ng buhay, or ikaw ay may kalakasan, doon pa lang pinoprove na ng Lord na siya ay nag-exist dahil yung hininga mo today galing sa Kanya. Ayun lang po, kingdom blessings po sa ating lahat. Nawa po kayo ay na-bless sa aking share this day, at nawa po ay makatulong din po ito to inspire the others na patuloy na maglingkod at gumawa para sa Panginoon. Ayun po closing prayer po tayo. Thank you Lord, this day na kayo po ay pina-experience nyo po sa akin, at patuloy nyo pong pinapa-experience sa akin hanggang dito sa Batangas na kayo ay nag-exist. May situation po dito, especially last Sunday, na pinakita nyo yung glory nyo, yung napakapal nyong presensya after preaching ko that time, na pinakita nyo na kayo ay nag-exist at kayo lang ang nag-iisang Diyos. Magpakailan pa man at magpasaan pa man, kayo lang nag-iisa na pinakapangyarihan sa lahat. Nawa po sa lahat ng manonood na ito ng video na ito, kayo po ay magbe-bless din sa kanila, to prove sa kanila na kayo ay nag-i-exist, at i-bless nyo po yung buhay nila. Anong po ang mangyari, anong pong sitwasyon nandoon sila, anong pong karamdaman, anong pong putik ang binabato sa kanila ng kaaway, kayo po ang mag-prove sa kanila na kayo ay nag-i-exist at walang magagawa ang kaaway pag kayo ang nagsimulang magbago ng kanilang mga buhay. Thank you Lord, this is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Ayun naman po ang aking i-share this day. Nawa po kayo po ay may natutunan. Ito. Thank you po, kingdom blessings po sa ating lahat.